Quick lunch break muna kami. So far, wala pa tayong napupuntahan. Puro food trip pa lang. Ito na yung second bite natin kasi kanina wala pa akong nakagat na curry. Hi guys! Welcome back to another vlog. So it's day 3 of our trip here in Japan. So for today, continuation lang to ng mga daters natin from Fukuoka. For today, visit natin yung Yufuin, which is a small town in Oita Prefecture. Yung mga trains sa sasakyan natin going to and from Yufuin is also part of our 3-day JR Kyushu Rail Pass. Nung pinaplano ko tong trip na to, na-research ko na isa sa mga attraction dito sa Kyushu is yung mga unique scenic trains nila dito. Isa talaga sa mga gusto ko ma-experience is yung natawag nilang Yufuin no Mori. Nung nagtatry akong mag-reserve online and naghahanap ako nung available na mga train schedule within our itinerary. Talagang isa lang yung nakita ko, which is yung for today and yung pabalik pa from Yufuin to Hakata. So yung papunta namin train from Hakata to Yufuin, wala nang available na Yufuin no Mori special train. Yun na nga, sold out lahat ng reserve seats para doon sa schedule namin na 7:43 AM na train from Hakata. Decide kami na mag-early call time kasi sabi sa reservation kahapon na meron namang non-reserve seats para dito sa train na to. Dahil nga non-reserve, so paunahan talaga yan, first come first serve. So if ever na makuha lahat ng seats, if ever meron talagang chance na hindi tayo makupo. Kaya talagang kinakabahan kami kasi yung buong train ride would take 2 hours and 15 minutes. So mahirap talaga yun. So hindi namin sure kung itutuloy pa namin. Anyway, ayan, so it's almost 6 AM. In 30 minutes, aalis na kami dito sa hotel. Pupunta na agad kami sa Hakata Station para pumila dun sa non-reserve seats. Anyways, watch na lang yung mga updates natin and see you guys later. So napaaga tayo dito sa Hakata Station. Siguro mga 1 hour earlier, nandito na tayo. Yung JRU Full Limited Express train is on the platform 5 today. Thankfully, wala pa talaga nakapila. Ewan ko kung sobrang aga ba namin or wala masyadong tao. Pero syempre dahil nga non-reserve, dapat nasa safe side tayo kasi ayaw naman natin tumayo for 2 hours and a half. Kasi di ba nabook na rin naman namin yung ticket ng pauwi. So nakakatawa kasi mukhang tuloy tayo ngayon sa ating journey sa Yufuin. Siguro po muna kami dito and mag-chill. Walang mga 7-Eleven dito sa platform. Tapos dun sa baba mismo ng station, halos wala pang open. So wala akong mga snacks. So siguro make sure na bumili kayo ng mga snacks kasi mahaba yung biyahe. So ayun, anyway guys, see you guys later. Hello! Hi guys! So after 2 hours and 15 minutes sa trip, nandito na tayo sa may Yufuin Station. So quick CR break lang tayo and later explore na natin yung Yufuin Town. So far, nakakatawa kasi yung journey talaga dito para kung pumapasok sa isang city na napakaliit. So quick recap lang kung ano yung mga pwede niyong gawin dito sa Yufuin. Actually, merong dalawang main spots na talaga pinuputahan dito ng mga tourists. Yung first is the Yufuin Floral Village and the second one is the Kinrin Lake. Suggestion ko is, alam ko walking distance lang naman yun from the train station. So you can use Google Maps para ma-navigate. Pero at the same time, siguro maglakad-lakad na lang kayo paglabas sa station kasi marami ring mga cafe and mga parang shopping street dito sa paglabas mo ng train station. So pwedeng explore nyo muna yun habang papunta kayo dun sa 2 main spots na sinabi ko. Ito guys, yung mismong main
shopping street dito. So makikita mo, paglabas sa station, bubungad talaga sa'yo, napakaganda itong Mount Yufu na napakalaki, so napakalapit. So sa gilid, ayan, maraming mga souvenir shop dito sa may kaliwa ko. And then, dito naman sa kanan mismo, may cafe. So kami, siguro, chill itinerary lang kasi small town lang naman to. And at most, at the least, 2 stop lang naman yung gagawin natin dito. So, better na explore nyo na lang. So far, sobrang natutuwa ako dun sa vibes na ng small town na to. Especially kanina nung papasok kami sa train. Sobrang nagugustuhan ko dito yung Old Town vibes na sobrang retro rin. At the same time, sobrang daming coffee shop dito na pwede nyo mag-chill lang. So tingin ko, ito yung mga day tours talaga na make sure na chill itinerary lang. Huwag kayo magmadali, don't rush. Nakakatawa. Bago pa tayo nakapunta sa first stop natin, maraming mga kainan. Kaya, quick food taste muna tayo. So, kinuha ko is itong crab stick na may cheese. So, nilagyan ko ng mayonnaise. And then, si Love naman. Grilled shiitake mushroom na may cheese pa. Ayan, so try natin both. O, subo ko sa'yo to. Ano? Bawal sa akin yan. Uy, rolling pa. Charot. So, hindi yan totoong crab stick ha. So, 600 yen siya with cheese. Parang imitation crab lang to. Ayun, parang crab stick nga. Pero masarap na ba? Try mo. Gem. Hi guys! Lasang Crab stick. imitation crab stick. Ito naman guys. Ayan. Oh, shiitake mushroom with cheese. Sarap ng mushroom, no? Pero salt sana. Salt sana konti. Pero masarap siya. Okay, kainin natin to. Hopefully, hindi naman tayo mahinto sa pagkain. Try naman natin itong curry pan na may kasamang orange juice. So this is 700 yen. So ayan, alam niyo naman, anything na pinirito, gusto natin yan. So ito na yung second bite natin kasi kanina wala pa akong nakagat na curry. So try natin. Masarap. Fairness. Ito chicken siya. Sarap. Tsaka manipis lang yung dough sa loob. So maraming curry talaga siya. And yun, very... Actually, nasa spicier side siya for a Japanese curry. Masarap. Hindi siya ganun ka-sweet. Try pa tayo na maraming food dito. Lunch break muna kami. So far, wala pa tayong napupuntahan. Puro food trip pa lang. Pero, syempre, priorities lang, guys. So, nandito kami sa parang udon, soba, restaurant. So, ang in-order ko is udon soup with chicken tempura. So, specialty daw dito yan sa Oita Prefecture. Try natin yung soup muna. Mausok pa. Wow, masarap. Clear broth siya na nilagyan ng chili.
And parang meron siyang konting acidity. And green onion. Sarap. Very simple lang. Nandito na tayo sa may Euphoian Floral Village. So actually, in real life, maliit lang pala siya na isang paikot. So mostly, mga souvenir shops dito, mga ref magnet, and inspired to by Studio Ghibli. So if familiar kayo dun sa mga gawa ni Hayao Miyazaki, so yung mga sina Totoro, My Friend Totoro, Spirited Away, so makikita nyo maraming mga characters yun nandito. Kaya bumili dito ng mga souvenir. So check tayo. Ito yung sinasabi ko na isa sa mga character, yung parang ghost na yan sa movie na Spirited Away. Tapos ito naman, of course, yung sobrang sikat na si Totoro, yung My Friend Totoro. So, ang cute niya. So, kung fan kayo ng mga gawa ni Hayao Miyazaki, drop by din kayo dito. For sure, may mabibili kayo. So, itong cute oh. Hanap pa tayo. Meron palang Snoopy Village store din dito. So kung napanood nyo yung Sapporo vlog natin, so makita nyo dun na may mga for souvenir din dito na pwede kayo mag-shop. And dito naman sa likod ko is meron ding Snoopy Cafe. Mag-break muna tayo dito this afternoon and then saka tayo pumunta dun sa ating last stop, which is the Kinrin Lake. So ayan, chill muna tayo dito guys. Kape muna tayo. Afternoon break. Psst, psst. Sir. Pa-picture po. Dito na tayo sa ating last stop dito sa Euphoian, which is the Lake Kinrin. So makikita nyo naman yung iconic photo spot dito actually is nakita nyo yung sa likod ko, yung parang old building dyan. Hindi naman siya kakaiba but yung pinupuntahan dito is water is malinis and talagang marereflect yung bahay na yan or yung old building na yan. Kaso actually yung ngayon yung pumunta kami, actually parang medyo murky yung water. Hindi rin talaga clear yung reflection. Hindi ko lang sure kung ngayon lang yan or may mga certain na panahon na mas malinaw yung tubig. Pero ayun, sakto lang guys. Pero anyway, kung nandito naman kayo, puntahan na lang din ninyo and quick picture lang kayo. Grabe guys, ang ganda dito. Sa may likod no Kinrin Lake, meron parang lumang temple dito. Tapos ang sarap lang na hangin, ang tahimik. Kasi doon sa kanina, ang daming tourist. So dito, diretso lang kayo dito sa gilid and explore nyo. Tapos may mga upuan dito, pwede kayo mag-chill at bumili ng kape. Tapos ito meron din palang old temple dito. Oh. Ito guys oh. Ganda, tas puro puno na yung gilid. Oh, ganda niya. Tingnan nyo to guys oh. Sobrang old tree na siya. Sobrang kapal ng trunk niya. Saka in a way, tinitreat niya na to as sacred. Ganda lang. Sobrang relaxing dito. Lakad na tayo pabalik dun sa train station. So, quick time check, it's 3 p.m.
So yung schedule ng train natin is 5:17. So may enough time naman tayo bumalik doon sa train station. So overall actually, kayang-kaya nyo itong ikutin ng half day. Kasi maliit lang talaga siyang city and mapansin ko yung walk from the station to this last point. Siguro kaya niyang dire-diretso ng mga 30-minute walk. So kaya talaga siya ng half day itong buong Yufuin. Meron naman kayong JR Kyushu Rail Pass. I-recommend ko na spend the whole day na lang dito kasi maganda to pag gusto mo ng chill itinerary, relax, shopping na ng mga souvenir, immerse yun ng sarili yung culture, tas may mga Japanese food trip pa. So ako personally, nagustuhan ko yung Yufuin. So akala ko nung una medyo overrated siya. So tingin ko yung spot like Yufuin Floral Village, yun definitely is talaga siya, overrated talaga siya. Sobrang liit niya. Tapos yun lang, puro Studio Ghibli lang, tas ang daming tao, siksikan. So ako I'd much rather na mag-spend kayo ng time na ikutin nyo lang tong maliit na town na to. Anyway, yung last part naman ng vlog natin is ito talaga yung masasabi kong inaabangan ko to the point na yung sasakyan natin mamayang train is a special scenic train called Yufuin no Mori. So nireserve pa natin to sa JR online website ng 1 month ahead kasi talaga nagkakaubusan ng slot dito. In a way, in-adjust namin yung itinerary namin para lang masakyan tong train na to pa uwi. Check natin yun kasi ako talaga as a train enthusiast, sobrang natutuwa ako sa mga ganitong type of train na meron yung mga Shinkansen na ultra modern pero gusto ko rin yung mga ganitong parang traditional train na ang dadaanan niya is slow train lang tapos dadaanan niya yung mga puno-puno. Maganda rin yung interior niya, parang retro. Talaga abangan natin. May pagbalik natin, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Yufuin no Mori and ano yung experience pagsakay nito mamaya.